Yan po, magandang gabi po sa atin lahat. Ako po muli si Brother Luis ng Selap na Botas ang Nataasan na magbahagi ng salita ngayong gabi. At ngayon po ay nasa ika-38 yugto na tayo ng CLF 40 Days and Prayer and Fasting for the Nation. At meron tayong temang The Most Profound Supernatural Spiritual Experience That Changed My Life. At bago po yan, tayo po ay muna ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Panginoon, na muli ako makakapagbahagi ng salita mo, naway kapulutan ito ng aral ng mga makakapakinig, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dalangin ko na bigyan niyo po ako ng wisdom na nagmumula sa iyo upang sa gayon, Panginoon, hindi mangunang pansarili kong kaalaman at ang gawa ng mundo, Panginoon, kundi ang gabay na nagmumula sa inyo, Panginoon. At binabalik ko sa inyo ang mataas sa papurit pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At ngayon po, yung experience ko po ay ibabahagi ko po na mula na na-encounter ko sa Lord, like yung buhay ko before, talagang makamundo lang. Kung ano lang yung sinasabi nila na kapag nakaalala ka lang kay Lord, magsisimba, aalis, sisimba, aalis. Pag birthday, pag Pasko, bagong taon, yun lang. Pero the time na na-encounter ko sa Lord talaga na yung pananampalataya ko is talagang ibinigay ko na kay Lord yung pagpupursige ko na makapaglingkod sa Kanya na hindi tulad nung dating ako, lalo na nung binago niya yung buong pagkatao ko, yung buong buhay ko na binago niya. Gayon din na pag-surrender ko ng mga kasalanan ko, tinanggap ko siya bilang Kristong tagapagligtas ko, Kristong manunubos ko. At to the point na maraming bagay yung akala ko na tama before na binago ng Panginoon Diyos. Tulad na lang din nung naging buhay ko before na akala ko or iniisip ng maraming tao, maging ako, niisip ko rin na nagkamali ako kasi nagkaroon ako ng anak. Pero nung na-encounter ko na si Lord, minungkain ng Lord sa akin na never ka namang nagkamali pag nagkaroon ka ng anak. Bagkus ito'y blessing na nagmumula sa Kanya, hindi ito dapat ikinakaya bilang isang batang magulang. Bagkus pagmalaki natin ito sapagkat ito ang will ng Lord or bigay ito ng Panginoon Diyos sapagkat buhay ito at hindi lamang ito yung mga bagay na panandalian lamang, kundi buhay na nagmumula sa Kanya. To the point din na nung nabago na ako, yung mga paniniwala ko na hindi maganda or hindi ka nais-nais, talagang tinalikuran ko siya. Then nagsimba na ako, pumunta na ako sa sambahan niya. Yung sinabi ko na rin na, Lord, ikaw naman. Tapos na siguro yung time ko na yung buhay binata ko, yung mga ginagawa ko, yung pagbibigay ko ng oras at panahon dun sa kung ano man meron ako, trabaho, pag-aaral. To the point na nakakalimutan ko na yung pagbabasa ng Bible, pagsimba, pagkilala sa Panginoon Diyos. Until na nung binasa ko na siya, mas naunawaan ko na yung mga salita niya, kung paano niya ako binago, kung paano siya namatay sa cross para sa akin at para sa lahat ng tao. Then dumating din sa point na hindi na dumating sa buhay ko na nagkulang siya sa akin, kundi dumating sa buhay ko na inaalis na mismo yung mga hindi ka nais-nais para sa akin. Binibigyan na ako ng wisdom kapag yung isang bagay talagang hindi na maganda, siya na mismo yung gumagawa ng paraan para maialis ako sa ganung bagay or ganung sitwasyon. Tulad ng sa naging pamilya ko na sabihin na natin na hindi talaga maganda yung naging pagsasama, pero dahil sa kalooban ng Lord at sa pagkilala ko nga sa Lord, nagkaroon ako ng wisdom na baka hindi ako para doon or hindi pa ako karapat-dapat para doon. Inihahanda pa ako ng Lord sa mga plano niya. May plano siya para sa atin at hindi lang para sa pansarili nating plano, kundi ang plano ng Lord ang siya nagaganap sa buhay natin. At yun yung ginawa ng Panginoon na binago ko. Tulad na lang ng napakaraming tao nagsabi sa akin na hindi ka na makakapagtapos ng pag-aaral, wala ka nang mararating kasi naging batang magulang ka, naging batang ama ka, hindi ka na makakahanap ng matinong trabaho or maayos na trabaho. Pero that time, sinabi ko sa sarili ko na kailangan unahin kong pamilya ko, yung anak ko, yung buhay ko, paano ko maayos. Pero nung ma-encounter ko talaga ang Lord,
Sinabi ko sa sarili ko na walang mangyayari kung ako lang din yung mag-aayos sa sarili ko. At sinasabi ko sa sarili ko before na wala na sigurong tatanggap sa akin. Wala nang ibang tao na tatanggap pa kasi yun din yung mismong naririnig ko sa pamilya ko at sa ibang tao na walang ibang tatanggap sa iyo kundi ang sarili mo. Pero nang sinabi ng Lord na pumunta ka sa bahay ko at makikita mo yung kung anong halagang meron ka, doon ka na-realize na may mga bagay talaga na tinatanggal ang Panginoon Diyos sapagkat hindi tayo para doon. Bagkus kung ano man yung hilingin natin or ano pa man yung naisin natin, ipanalangin natin sa Panginoon Diyos, siguro hindi niya ibibigay yun kasi yung inihiling natin is pansamantala lang. Samantalang pag nagbigay ang Diyos, lubos-lubos, sobra-sobra talaga. Yung hindi natin ini-expect na yung hinihiling natin is maliit lang pero pag nagbigay ang Diyos, malaki na talaga. Yung hindi mo nananaisin na, Lord, bakit may kulang pa? Bakit may ganto? Kasi pag nagbigay yung Lord, lalahatin niya, hindi pwedeng may kulang, hindi pwedeng sapat lang, kundi sobra-sobra. Ganyan din sa pag-aaral ko, niling ko lang na, Lord, sana makapagtapos ako. Never ko naman nihiling na makahanap ako ng trabaho, makakita ako ng maayos na pamilya or maayos na pagtanggap ng ibang tao. Pero ang binigay ni Lord kasi, dun sa panalangin ko na makapagtapos ako, hinayaan niya akong makagraduate ng pag-aaral. At tinanggap din ako ng mga taong nakapaligid ngayon sa akin. Tinanggap din kung ano at sino ko. Ganyan din sa pagtanggap ng Panginoon Diyos dahil sa pagmamahal niya. Yung mga sinasabi ng mundo or sinasabi ng mga tao is malayong malayo sa sinabi ng Panginoon Diyos na kapag kinilala mo siya, nalaman mo yung salita niya, yung buhay na nagmumula sa kanya, is malalaman mo talaga yung halaga mo sa mundo. Kung ano yung purpose niya para sa iyo, kasi kapag iisipin lang natin, napakalayo ng purpose natin sa purpose ng Diyos. Pero pag tinanggap natin ng Panginoon Diyos at sinunod natin yung pinag-uutos niya, talagang never natin marirealize na napapagod na tayo, nahihirapan na tayo, lalo na sa mga problema. Kasi darating sa punto na pag binasa natin yung Bible, hindi tayo mawawala ng wisdom na nagmumula sa Panginoon Diyos. Yung sa trabaho ko before na napapagod na ako, nahihirapan na ako, nagpipray lang ako kapag kailangan ko siya, kapag nasa okay akong kalagayan, hindi ko siya naaalala, or nagsisimba nga lang ako pag, tulad ng sabi ko kanina, kapag Pasko, bagong taon, birthday. Pero nung time na na-encounter ko siya ng buong buo talaga, na tinanggap ko na siya, nagpabautismo na ako, na-encounter ko muli yung Espiritu ng Panginoon Diyos, sinabi niya sa akin na magkaroon ako ng butil ng pananampalataya. Doon ko sinabi sa sarili ko na, Lord, ikaw naman, uunahin kita, no matter what happen, lahat gagawin ko, magsaserve ako sa iyo hanggat kaya ko. Till na binabago niya ako dahan-dahan. Yung sinasabi ko na hanggat kaya ko, hindi pala. Kasi hanggang dun lang yung kakayanan ko. Pero kapag hinayaan natin ang banal na Espiritu na kumilos sa buhay natin, yung mga bagay na akala natin hindi na natin kaya, magugulat na lang tayo, biglang nagagawa pala natin. Kasi kumikilos na yung banal na Espiritu sa buhay natin. At hindi na yung pansarili nating kaalaman or pansarili nating karunungan yung nangingibabaw. At yun yung mga bagay na hindi ko talaga makalimutan. Yung sinasabi ko dati na kaya kong baguhin yung sarili ko kasi ako naman to. Kung ano isipin ko, siyang magiging buhay ko. Pero hindi, kapag binago natin yung sarili natin na tayo lang, babalik at babalik pa rin tayo sa kung anong sino ano tayo noon. Pero nung na-encounter ko nga ang Lord, na hinayaan ko Lord ang magbago sa akin, yung buong environment ko talagang hindi lang malaking pagbabago, kundi yung buong paligid ko, kapaligiran ko, yung pamilya ko, talagang naramdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon Diyos. Hindi yung pagbabago na ginagawa lang natin kapag naisipan natin, kapag kinailangan natin bumalik, babalik tayo. Pag ang Lord na kasi, hindi lang ikaw pati yung buong paligid mo, yung buong pamilya mo, kapag nag-serve ka kay Lord, hindi yung pagpapala nasa iyo lang, kundi nasa buong pamilya at sambahayan mo. Naniniwala din ako na kahit isa man lang sumasamba sa Panginoon Diyos, maging yung buong pamilya na isasamba na rin. At to the point din na yung sinabi ko na mag-stick ako kay Lord, at dumating din sa punto na
na sabi ko, Lord, mag-aaral pa ako at gusto ko pang matutunan ng mas malalim pa yung mga salita mo sa Biblia. Nag-enroll ako sa Bible school to the point na rin na hindi ko alam kung paano ko masussustain yung tuition fee ko monthly na 1.5. Pero never nagkulang ang Lord. Kapag inuna natin ng Panginoon Diyos at inuuna natin ang kalooban niya, siyang bahala, siyang pupuno sa kakulangan na meron tayo. At yung pinaka naging point na kakulangan is ginamit ng Panginoon Diyos, yung talentong ibinigay sa akin, ginamit ko yon para makapag-sustain ng tuition fee ko. Nagko-commission po ako, nagpi-freelance ako, tumatanggap ako ng mga client at every time na may magbabayad or natatapos ko yung proyekto sa client ko is yun yung ginagamit kong pang tuition. At until na today na matatapos ko na yung pag-aaral namin sa Masteral, never nagkulang ang Panginoon Diyos at binibigyan na ng wisdom yung sarili. Binibigyan na ako ng wisdom para magampanan ko yung mga pag-uutos niya at hindi yung pansariling kaalaman ko ang siyang manguna sa aking buhay, kundi ang banal na spirito niya ang aking gabay at sandigan sa aking buhay. At until today, sinabi ko sa Lord na ikaw naman talaga at maglilingkod ako sa iyo hanggat nabubuhay pa ako. Yun lang po yung aking ibinabahagi at ngayon po, umusad po tayo sa pangwakas ng panalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito at muli ako nakapagbahagi ng mga salita mo at naway kapulutan ito ng mga aral, Panginoon, ng bawat makakapakinig nito at ikaw natin po, Panginoon, ang siyang maging gabay namin sa aming mga buhay, Panginoon, at magamit namin ng mga salita mo sa pang-araw-araw. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.